Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, dismayado sa kanyang koponan. Ang naging malaking problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 3. Kagabi nga mga chong, ay bigo ang Barangay Ginebra na makabounce back matapos silang sibakin ng Meralco Bolts sa score na 87-80. Kontrolado nga ng Meralco ang buong laro, kaya simula pa lang ay alam na ang magiging resulta. Pero ano ba yung mga naging problema ng Barangay Ginebra? Unang-una ay ang kanilang bench points. Wala ngang panapat ang koponan ni Coach Tim Cone sa mga bench players ng Meralco Bolts. Napakalawak nga ng kanilang player rotation at lahat ay talagang nakapagko-contribute. Samantalang ang Barangay Ginebra ay yung kanilang mga key players lang ang kanilang sinasandalan. Kaya ang resulta, mabilis na napagod yung mga key players ng Ginebra kumpara sa Meralco na nabibigyan ng sapat na pahinga dahil sa kanilang malawak na player rotation. Bench players nga yung pinakamalaking problema ni Coach Tim Cone kontra Meralco Bolts dahil sino-sino lang naman yung naasahan ni Coach Tim sa kanyang koponan. Na starting 5, bukod sa kanilang starting 5 ay si Stanley Pringle lang ang nakakatulong sa Barangay Ginebra. Pagdating sa bench points, the rest ay wala nang mahita si Coach Tim Cone. At yan nga yung tinetake advantage ng Meralco Bolts ngayong series. Alam nga nila na walang maaasahan sa bench players ng Ginebra, kaya dinaan nila ang laro sa laban ng mga bench players. At dahil nga sa naging problema na yan ng Barangay Ginebra, ay panigurado magkakaroon ng adjustment si Coach Tim sa kanyang player rotation, lalong-lalo na sa kanyang mga bench players. Isa pa sa nakita nating problema ng Barangay Ginebra ay wala nga silang energy sa laro. Noong bumababa nga yung kalamangan ng Meralco Bolts ay may chance sana ang Barangay Ginebra na makakambak at makuha ang panalo. Pero kulang na kulang talaga sila sa energy. At ang aasahan nga sana nila dyan ay itong si Scottie Thompson. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam si Scottie ngayong semifinal series. Nakapagtala nga lang ito ng 8 points at 4 assists. Kulang na kulang nga yan at hindi talaga maipakita ni Scottie ang kanyang energy. Very unusual talaga yung pinapakita ngayon ng nasabing gwardya. Napakalaki nga ng naging impact nitong si Scottie simula nang nagbalik ito sa paglalaro ngayong All-Filipino. Pero ngayong semifinals ay hindi siya maramdaman ng kanyang koponan. Para sa akin mga chong, ay ito talagang si Scottie ang kinakailangan ng Barangay Ginebra. Yung energy nga ni Scottie ang kulang ngayong semifinals na kanyang pagiging hustle player at mga big time plays. Daig pa nga siya ni L.A. Tenorio na ipinasok kagabi pero napakalaki agad ng naging impact sa laro. Isa pa nga sa naging problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 3 semis ay dinadaan nga ng Meralco sa bilis ang laro. Kung titingnan natin ang statistics ay nakawalo lang ang Barangay Ginebra pagdating sa fast break points. Samantalang ang Meralco Bolts ay meron 17. Napakalaki nga ng agwat ng dalawang koponan. Alam nga ng Meralco na dehado sila sa mga big man ng Ginebra dahil meron ng mga ito na si Stan at Japet Aguilar. At napakatalino nga ng game plan ni Coach Nenad dahil dinadaan nila sa bilis ang laro. Sa ngayon nga mga chong ay outplayed ng Meralco Bolts ang koponan ni Coach Tim Cone. Checkmate na nga nila ang sistema ng Barangay Ginebra at kailangan nga na makapagpakita ng bagong plays ni Coach Tim Cone kung gusto nilang makabawi sa darating na Game 4. Speaking of bawi, ay very disappointed nga itong si Coach Tim Cone matapos ang Game 3
Natanong nga sa ambush interview itong si Coach Tim Cone pero napakaikli nga lang ng kanyang naging sagot. Napakasama nga raw ng kanilang naging performance at deserve daw ng Meralco Bolts ang Game 3 win. Wala nga daw silang naisagot sa mainit na opensa ng Meralco. Dagdag pa ni Coach Tim ay kinakailangan nga raw nila ng mga changes bago magsimula ang Game 4 semis. At yan nga daw ang gagawan nila ng paraan at hindi raw yan magiging madali dahil isang araw lang ang kanilang pahinga. Sa ngayon nga mga chong ay kitang kita sa mukha ni Coach Tim Cone na very disappointed ito sa ipinakitang performance ng kanyang koponan. Para sa akin mga chong, ay dito masusubukan ang mga adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone sa paparating na Game 4 semis. Kilala natin si Coach Tim. Siya ang Master of Adjustment sa PBA at paniguradong hindi naman ito magpapatalo sa susunod na laro. Sa ngayon nga mga chong, ay lamang ng Meralco sa series pero mahaba pa dahil best of 7 yan at yan nga yung sinusubukang hanapan ng solusyon ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ay oras na para palawakin ni Coach Tim ang kanyang player rotation dahil yan nga yung dahilan ng kanilang pagkakatalo sa nakalipas na Game 3. Dinaan nga sila ng Meralco sa bench points at posibleng yan na ang maging eye-opener kay Coach Tim na mas palawakin ang kanyang player rotation. Marami namang mga quality players si Coach Tim. Wala lang talagang kumpiyansa dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon at playing time. At tingnan natin sa darating na Game 4 kung paanong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone.